Mula ngayon, poprotektahan kita. At agad niyang inilapag ang telepono sa tabi ng orasan. Nang dumating ang oras, eksaktong 12:00 na ng hating gabi. Ang mga kalahok sa laro ay muling lumitaw sa loob ng game. Kabilang narito, syempre, si Ryumin. Ang gintong enerhiya ay nagliliwaliw pa rin sa paligid niya. Mabilis na nabaling ang atensyon niya sa dalawang taong nag-uusap sa likuran niya. Isang taong may mahabang buhok ang unang nagsalita. Sapat na ba ang bilang ng tao? Ang katabi niyang may maitim na buhok ay sumagot, imposible. Sa tingin ko, hindi pa sila dumarating. Ngunit agad itong pinabulaanan ng isa, hindi. Sa nakaraang round, ang bilang ng mga nakaligtas ay nasa 500. Ang maikling ang buhok na itim ay nagulat, oh. Samantala, may isa pang lumapit at nagsabi. Tama nga naman. Ang unang nagsalita ay nagpatuloy. Parang may kulang. Mabilis na sumulyap si Ryumin sa usapan sa kanilang tabi. At napaisip. Tama, parang may kulang nga. Dahil sa unang round, halos 1-0, 0-0-0 ang sumali. Ngunit ang pakiramdam na ito ng kakulangan ay malapit nang mawala. At nagpatuloy ang mga pangyayari. Ang babaeng anghel na si Lachel ay nagsimulang magsalita. Ikinagagala kong makita kayong lahat. Maligayang pagdating sa ika-5 round. Ang mga manlalaro sa ibaba ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon. Ang iba ay nakasimangot. Ang iba ay nairita. At mayroon ding nag-aalala. Nakita ang pagbabago ng ekspresyon sa mga mukha ng lahat. Itinukod ng anghel ang kanyang kamay sa baba at nagkomento. Bakit ganyan? Ngumiti naman kayo. Ang saya-saya ng nakaraang round, hindi ba? Talaga namang naghirap kayo sa pagpatay sa inyong mga kapwa. Nagalit ang karamihan sa mga naroroon. Nang makita ang pagiging tensyonado ng sitwasyon. Binago ng anghel ang kanyang tono. Sige na, titigil na ako. Ang boring ng mga reaksyon nyo. Agad na inilahad niya ang mga patakaran at regulasyon para sa lahat. Sa kabuuan, 442 ang nakaligtas na tinawag. Dapat ay mayroon kayong 521. Ngunit nawalan tayo ng halos 80. Mukhang may naganap na mga alitan sa labas ng laro. Kakaunti na nga lang, kumunti pa. Kaya nagkaroon ng maraming pagkadismaya. Kumakaunti na naman tayo. Sa bawat pagkakataon, nakikita ang pagbabago ng ekspresyon sa mga mukha ng lahat. Nagpatuloy ang anghel, huwag kayong mag-alala. Ang mga ginagawa niyo sa totoong buhay ay hindi ko napakialam. Gayunpaman, kung kakaunti lamang ang bilang, hindi tayo makakapaglaro ng maayos. Ipinakita ang isang nakakatakot na mukha at nagpatuloy. Kaya naman naghanda ako ng isang bagay para sa inyong lahat. Ang espesyal na ngiti ay nanatili sa kanyang labi. Pagsasamahin ang mga lugar may hindi tama. Isang manlalaro sa ibaba ang nag-alala. Itinaas ang isang kamay at nagtanong, pwede bang ipaliwanag mo ng mas detalyado? Kumunot ang mukha ng anghel. Matapos marinig ang tanong na ito. Nainsulto siyang nagsabi, hindi mo ba naiintindihan? Pinapahirapan mo ako lalo. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag ng mas malinaw. Ito ay pagsasamahin ang mga lugar. Hindi ko alam kung napagtanto mo ba. Ngunit may daan-daang lugar sa inyong bansa. Eksaktong 875. Sabay-sabay na nagulat ang mga manlalaro, ano? 875? May ganoon karami sa bansa natin? Tumawa ang anghel sa itaas, haha. Hindi kayo dapat magulat. Kung ikukumpara sa ibang mga bansa, maliit pa rin yan. Isang manlalarong may maikling buhok na kulay brown ang napaisip ng marinig ito. Tama, kung may 1-0-0-0 tao sa bawat lugar. Kung gayon, may mga bansang may mas maraming lugar. Isang katabi niya ang nagsabi pagkatapos. Tama, kung may isang anghel sa bawat lugar. At isang pagpapalagay ang kanyang binitiwan. Hindi ba't mayroong kahit man lang 1-0-0-0 anghel? Ilang manlalaro malapit sa kanya ang nakarinig nito. At nagbigay rin ng kanilang mga opinyon. Tama ang sinabi mo. May ganoon karaming anghel? Sumingit ang anghel sa itaas. Hula lamang ninyo iyan. May isang anghel sa bawat lugar. Kayo nyo lang napagtanto. Ang bobo nyo.
Mabilis na nagtanong ang manlalarong may itim na buhok. Hindi ba't may isang nakatataas sa inyo? Na lumikha ng survival game na ito. Nang marinig ito, sandaling natahimik ang anghel. Ngunit ibinalik niya ang tanong. Ano ang nagtulak sa iyo na isipin yan? Muling nag-alala ang manlalaro at sumagot. Hindi ako naniniwala na 1-0-0-0 anghel. Ang magtutulong-tulong para lang gumawa ng isang survival game. Nang walang layunin, pinutol ang pananalita ng taong ito. Ng babaeng anghel. Lumikha siya ng matinding presyon at lumitaw sa harapan ng manlalaro. May mapanganib na tingin. At may isang daliring nakaturo sa noo ng manlalaro at nagbabala. At kung magtutulong-tulong kami, ano naman? Pupurihin mo kami? Huwag ka nang magtanong ng mga walang kwentang bagay. Mapapatay ka. Natigilan ang manlalaro sa kanyang kinatatayuan. Nanatili sa kanyang posisyon na may maputlang mukha. Tila hindi niya mabigkas ang mga salita paumanhin. Sa kanyang ekspresyon ng pagkasuklam, bumalik sa itaas ang babaeng anghel. Napaisip si Ryumin. Sigurado akong tinamaan niya ang kanilang kahinaan. Marahil ay mayroong panuntunan na hindi pinapayagan ang mga anghel na magsalita tungkol sa lumikha ng larong ito. Higit pa rito, walang posibilidad na ang isang anghel ay matatalo ng isang manlalaro. Napakasimple lamang niyan. Paano makakalikha ng ganitong uri ng survival game? Matapos bumalik sa kanyang dating kinalalagyan, ibinangka ng babaeng anghel ang kanyang mga braso. Sumulyap sa ibaba, at nagpatuloy, hindi na ako sasagot. Sa mga bobong tanong ninyo, mag-focus na lang kayo sa inyong kaligtasan. Hindi alintana ang mga mukha ng pag-aalala o pagkabahala ng mga tao sa ibaba. Ipinagpatuloy ng anghel ang kanyang pananalita. Hindi ako maaaring mag-aksaya ng mas maraming oras. Gayunpaman, sisimulan ko na ang pagsasama-sama ng mga lugar. Tandaan ninyo, ginagawa ko ito dahil masyado kayong kakaunti. Huwag kayong mag-imbento ng mga walang kwentang kwento. Pagkatapos, bumagsak ang isang balahibo mula sa kanyang mga pakpak. Sa paligid ng lahat, nagsimula ang matinding pagyanig. Isang guhit na may kulay ginto ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng lahat. Nayanig ang lupa, ano yon? Lindol ba? Ang kasalukuyang posisyon ng lahat ay nasa loob ng isang solong parisukat. Kasabay nito, lumitaw rin ang iba pang mga parisukat sa kalapit. Ngunit walang sinuman sa loob nito. Pagkatapos, isang parisukat sa tabi ng posisyon ng lahat ay nagsimulang lumitaw. Nabalot ng malakas na liwanag. At pagkatapos ay nabuo ito ng isang lupa na tumataas diretso sa langit. Alam lamang ng mga tao sa ibaba na tumayo ng walang imik at tumingin. Lahat ay may iisang ekspresyon sa kanilang mukha. Iyon ay ang pagkatakot at pagkasindak. Sa kanila, mayroon ding mga nakaupo sa lupa. At ang parehong bagay ay lumitaw sa isa pang parisukat sa tabi nito. Nagpatuloy. Hindi mabilang na mga parisukat ang humiwalay tulad ng mga tectonic plate. Nahati ang gintong liwanag. Ang bawat parisukat ay lumitaw sa ilalim ng lupa. Mabilis silang inayos ng sabay-sabay tulad ng dati. 1-0 parisukat ang maayos na inayos sa tabi ng isa't isa. Sunod-sunod na tinakpan ng liwanag ang bawat gilid sa mga parisukat na iyon. Pagkatapos, lumitaw ang mga ilaw sa loob ng mga parisukat. At pagkatapos, hindi mabilang na iba pang manlalaro ang lumitaw sa loob. Malinaw sa mga mukha ng lahat ang pagtataka. Ang linya ay dahan-dahang humupa pagkatapos. Ang nagdududang tunog ay pinakawalan din, tapos na ba? Tumingin ang isang manlalaro sa parisukat sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi ng nagtatakang boses, sino ang mga taong iyon? Upang hindi makita o isipin ng manlalarong ito. Nagsalita ang anghel sa itaas upang makuha ang kanilang atensyon. Kumpleto na ang pagsasama-sama ng lugar. At pagkatapos, may lumitaw na isa pang anghel sa itaas, na may kulay ube na buhok. Unang nagsalita ang anghel na may gintong buhok, ano ba iyan? Magpakilala kayo. Sinabi pa ng anghel na may ube na buhok. Hanggang kailan kayo titingin dyan? Ang mga mukha ng ilang mga manlalaro ay natigilan at pagkatapos ay nagulat. Isa pang anghel.
Ngunit napansin ng isa pa, na mayroong mali. 1-0 anghel. Mabilis na lumitaw ang iba pang mga anghel. Ang bilang tulad ng sinabi ng manlalaro kanina, ay katumbas ng 1-0 parisukat na hinati. Pinagsama bago pa man. Isang babaeng anghel ang nagsalita para batiin ang mga tao. Sigurado ako na alam na ninyo. Ngunit pinagsama-sama namin ang mga lugar na may kakaunti. Pinagsama namin ang 1-0 lugar sa isa. Ang kabuang bilang ng tao dito ay 4,844. Nagsimulang mag-alala at mag-usap ang mga manlalaro sa isa't isa. 1-0 lugar. Ngayon ay mayroon na tayong halos 5,000 katao. Naku, ang dami. Hindi alintana ang mood ng mga manlalaro sa ibaba. Nagpatuloy ang babaeng anghel sa itaas. Ang ibang mga lugar ay pareho rin. Nangangahulugan na dapat baguhin ang pangalan ng lugar. Tatawagin na ang lugar bilang kisa kay negatibo 01. Na naglalaman lamang ng mga manlalaro mula sa South Korea. Nang marinig ito, maririnig ang bulungan ng mga manlalaro. Lahat ba ng tao dito ay Koreano? Hindi ba sa maaari tayong makipag-usap? Ngunit sa hinaharap, maaaring kailanganin nating magsama-sama sa ibang mga bansa. Sa isang panig na nagmamasid sa pag-uusap ng lahat. Nag-iisip si Ryumin na iyon ay halata. Ngunit ang pagsasama-sama ng mga lugar ay nagpapatuloy. Sa tuwing may mas mababa sa 5,000 tao sa bawat lugar. Ang paliwanag ay ibinigay ni Ryumin. Sa hinaharap, kapag may mas mababa sa 5,000 manlalaro sa buong South Korea. Kung gayon, kailangan nating makipagkumpetensya sa mga manlalaro. Sa ibang bansa, muli siyang tumingin sa itaas. Mangyayari iyon sa round 11 o sa ibang round. Inisip niya sa kanyang sarili at paalalahanan ang kanyang sarili. Mas mabuting mag-focus sa kasalukuyan. Magsisimula na ang mga anghel sa larong ito. Tulad ng sinabi niya, itinaas ng pamilyar na babaeng anghel ang kanyang braso. At nagsabi, bago namin i-anunsyo ang pangunahing misyon. Lilikha kami ng isang side game. Isang simpleng paraan upang ipagdiwang ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga lugar. Pagkatapos, naglabas ang anghel ng ilang simbolikong katanungan. Mayroong isang kinatawan para sa bawat lugar. Tama ba? Ngunit ngayon na nagsama-sama na tayo, ano ang dapat nating gawin? Ang sagot ay agad ding sinabi ng anghel. Malinaw na kailangan natin ng bagong kinatawan. Hindi ba? Ang babae sa ibaba na nakatayo sa harap ni Ryumin ay nagtanong ng may pag-aalinlangan. Isang bagong kinatawan? Sa kanyang pag-aalala. At pagkatapos, itinuro ng anghel ang isang daliri sa harap at sinabi. Ang mga patakaran ay napakasimple. Ang mga dating kinatawan ay susulong para lumaban. At ipinakita ang isang nakakahiyang ngiti. Hanggang sa isa na lang ang natitirang buhay. Ang taong iyon ang pipiliing bagong kinatawan. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Kailangan nating magpatayan para maging kinatawan? Nako, ang lupit naman. Lubhang nag-aalala ang mga manlalaro. Ngunit may ilan ding may ekspresyong. Kabaligtaran, parang masaya yan Nakakatuwang masaksihan. Kung sino ang magiging kinatawan. Sana may popcorn ako dito. Sa pangkalahatang sitwasyon, isang manlalarong matangkad ang nag-aalala. Nagpapatawa sila dahil hindi sila ang kailangang lumaban. Sa kabilang banda, may isa pang babae na balisa. Kailangan ba talaga nating magpatayan para pumili ng kinatawan? May isa pang kumagat sa kanyang kuko na may ibang iniisip. Dapat hindi na lang ako naging kinatawan. May isa pang nag-iisip ng may pag-asa. Siguro kung mapatay tayo, mabubuhay tayong muli. At pagkatapos, ang mga taong ito ay nakaramdam ng parehong pag-aalala. Pangamba at magkatulad na pag-iisip tungkol sa isang bagay. Pwede bang hindi na lang ako maging kinatawan? Sa kabilang panig naman, iba ang nangyayari. Si Ryumin, mula nang lumitaw hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa gumagalaw. Iba rin ang iniisip niya sa iba. Sa ngayon, walang pakinabang ang pagiging kinatawan. Ngunit mula sa round na ito, magiging iba na. Kailangan kong manalo sa labanang ito. At maging kinatawan.
Ano man ang mangyari para hindi mawala ang kasiyahan ko. At ng iba, nagbigay ng atensyon ang mga anghel sa sumunod na mahalagang bagay. Ganoon pala, hindi nyo kailangang magpanik ng ganyan. Hindi kayo mamamatay sa totoong buhay. Mabubuhay kayong muli pagkatapos ng laro. Mabilis na natuwa ang isang lalaking mahaba ang buhok at nagsabi, "Oh, hindi pala tayo mamamatay sa pagkakataong ito." Ngunit may isa pa ring nakatayong nakapamaywang at nag-iisip doon. Nakita na lang ng lahat na may pakinabang kaya pumayag sila. Nagpamaywang ang anghel at nagpatuloy. Sigurado akong iniisip niyo na ang pagiging kinatawan ay walang tunay na pakinabang. Ngunit simula ngayon, ang bagong kinatawan ay magkakaroon ng titulong posisyon ng dominasyon. Sa halip na otoridad, magbibigay ito sa inyo ng kapangyarihang dominahan. Ang mga manlalarong mas mababa ang antas. Ito ay isang pinahusay na bersyon ng otoridad. Magbibigay daan ito sa inyo na kontrolin ang mga manlalaro. Basta mas mababa ang antas nila sa inyo. Siyempre, 1-0 beses lang nyo pa rin ito magagamit. At ang posisyon ay ibibigay sa taong pumatay sa kasalukuyang kinatawan. Ngumiti ng masaya ang anghel. Nakakaakit, hindi ba? Ang magkaroon ng kakayahang dominahan ang iba. Sa mga manlalaro nang marinig ang ganitong kabutihan. Isang manlalarong may takip sa isang mata ang nagsabi ng may pag-aalala. Kung mas mababa ang antas nila, at ang manlalarong may hoodie ay nagsabi pa, "Kaya kong kontrolin sila kahit anong mangyari." Mabilis na ikinuyom ng lalaking mahaba ang buhok ang kanyang kamay at nagsabing may pagmamalaki. Kahit ang propesyon. Nang makita na tila naiintindihan at nasasabik ang lahat. Sinabi ng babaeng anghel sa itaas, "Mukhang nagkaroon na kayo ng motibasyon. Kung gayon, maghanda na kayo." Lumipat sa anghel na may kulot na orange na buhok. Ngayon na nagsama-sama na ang mga lugar. Kailangan nating pumili ng isang kinatawan. May voluntaryo ba sa posisyong ito? Pagkatapos nito, kumalat ang katahimikan sa 1-0 anghel. Dito, tila ang opinyon tungkol sa pagpili ng kinatawan ay iba. Nang makita ng anghel na medyo nagtataka ang tanong niya, binago ng anghel ang tono. Siyempre, hindi ko dapat tinanong yan. Ngunit tumawa ang katabing anghel at sinabing, ang isang anghel na nagboluntaryong magtrabaho ay isa ng abnormalidad. Ang isa pang anghel na may mapusyaw na ube na buhok ay nagdagdag. Alam nating walang magboboluntaryo. Ano ang dapat nating gawin? Mayroon bang may ideya? Itinaas ng anghel na kulot ang daliri at nagmungkahi. Paano kung maghagis na lang tayo ng dice? Sumagot ang katabing anghel. Depende sa swerte. Hindi masyadong maganda pero medyo nakakabagot. Lumipat ang usapan sa mga anghel. Nagtanong ang isa, paano kung sundin natin ang batas? Tumutol ang anghel na may gintong buhok, na nagsasabing hindi iyon patas. Ang mga huling numero ay hindi na kailanman magiging kinatawan. Itinaas ng anghel na may kulay lumot na buhok ang kamay sa kanyang baba at sumang-ayon. Tama yan. Kung tutuusin, kailangan pa rin nating pagsama-samahin ang mga susunod na lugar. Lumabas ang pag-aalala sa isa pang anghel. Mayroon bang paraan na masaya at patas? Ngunit pagkatapos, ipinamaywang ng isa pang anghel na orange. Ang kanyang kamay nang may pagmamalaki at sinabi, paano kaya ito? Ang mga kinatawan ay maghahanda para lumaban. Tumingin siya sa isang anghel sa tabi niya. At nagpatuloy kung ang kinatawan ng anghel ay unang mamatay, ang anghel na iyon ang magiging kinatawan. Ilang anghel ang nagpakita ng interes, parang maganda yan. Magandang ideya. Gusto ko yan. May sumasang-ayon ba? At pagkatapos ay itinaas ng ibang mga anghel ang kanilang mga kamay para pumili. Sang-ayon ako. Ako rin. Ako rin. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang anghel na nagtaas ng kamay upang pigilan ito. Teka, paano kaya ito? Ang aking ideya, sa halip na unang mamatay ay pumili ng anghel na may nakaligtas. Sa huli para maging reyna sa ating lahat. Isang ideya ang idinagdag. Ang anghel na responsable sa sangkatauhan. Na huling nakatayo ay magiging hari. Nagtanong ang isa pang anghel, hari.
Nagpatuloy ang anghel na nagsalita kanina. Tama, tulad ng ibig sabihin nito. Ang ibang mga anghel ay lubusang susunod sa mga utos ng hari. Halimbawa, kung itatalaga nila ang isang anghel bilang gabay, tiyak na kailangang isagawa ng anghel na iyon ang misyon. Dahil ito ang utos ng hari. Nagtanong ang anghel na kulot ang orange na buhok. Kaya kung manalo ang sangkatauhan namin, mananalo rin kami. At kung manalo kami, maaari rin naming gampanan ang papel ng hari. Tulad ng aming sangkatauhan, ilang anghel ang nagsimulang magbigay ng kanilang mga ideya. Parang nakakatuwa yan. Isang hari. Nagka-interes din ako. Ang galing ng ideya mo, Oliver. Nagsabi pa ang anghel na kulot ang orange na buhok. Siya ay naglakas loob na imungkahi na ang mananalo ay magiging hari. Mukhang tiwala ka masyado, ah. Tumingin ang anghel na si Oliver, nakapamaywang at sumagot. Siyempre, tiwala ako. Sa kabilang panig, ang anghel na may orange na buhok ay ngumiti ng may panlilinlang. Sino ang nakakaalam? Hindi madaling talunin ang kinatawa ng lugar ko. Ang sangkatauhan ko ay hindi pa natatalo sa unang pwesto sa lugar. Sa kabilang panig, sumagot si Oliver, oh, talaga? Ang bobong bagay na bobo, ang unang pwesto sa lugar. Dahil lang doon ay nangahas kang magmayabang. Mabilis na. Tumingin si Oliver kay Ryumin sa ibaba at tiniyak. Kung malalaman niya kung sino ang kinatawa ng lugar ko, siguradong babagsak siya sa gulat. Ngunit mabilis pagkatapos nito. Lumingon siya sa anghel na may orange na buhok at nagtanong. Kaya, sasali ka ba? Lumingon ang anghel na ito at nagpadala ng tugon. Walang dahilan para tumutol. Bumoto ang ibang mga miyembro ng konseho ng anghel. Sumasang-ayon din ako. Sa tingin ko mas magiging masaya ang paraang ito. Ako rin. Naniniwala rin ako na hindi madaling bumagsak ang kinatawa ng lugar ko. Nagpasya na rin ang mga anghel dito. Kung gayon, dahil napagdesisyonan na natin. Simulan na natin, hindi ba? Oliver, ipaalam mo sa kanila. Yumuko si Oliver sa tabi niya at gumalaw at nagsabi. Sige, ngayon din ni. Agad pagkatapos, lumitaw ang anghel na si Oliver. Sa harapan ng mga manlalarong nagtitipon sa ibaba. At itinuro ang kanyang kamay. Sumigaw, magsisimula na tayo. Napansin ng mga anghel ang ekspresyon ng mga nilalang na ito at naisip. Ano kaya yan? Nakikipagpustahan ba sila o ano? Bakit parang nagmamadali sila? Handa na sana akong umatake. At pagkatapos ay nagtiwalang naglakad siya patungo sa isang direksyon. Bahagyang nagulat ang isa pang manlalaro nang makita ito. Nagpatuloy ang kaisipan ng taong ito. Tutal, walang mas malakas sa akin dito. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang lumikha ng malakas na impresyon at takutin sila. Upang magawa ito, mabilis siyang nagtungo sa isang panig. At pagkatapos ay lumingon. Tinitingnan ang iba at binunot ang kanyang espada. Ilang manlalaro ang naakit. Sa aksyong ito niya. Pagkatapos niyang harapin at maghanda. Sa iba pang mga manlalaro, bahagya siyang nagmayabang sa kanyang puso. Kailangan ko ng isang sakripisyo. Isang tupa na iaalay. Upang mapataas ang aking pagtatanghal. Mabilis na lumitaw ang isang mapanlinlang na mukha. Kahit sino ay pwede, umakyat lang kayo. Ipapadala ko ang taong iyon sa libingan ngayon mismo. Sa kabilang panig, tila alam ni Ryumin ang intensyon ng kalaban. At malamig na lumayo mula sa grupo. Humiwalay siya sa linya at tumayo ng may kumpiyansa. Kasama ang kanyang karit na si Coach Nasdiki na nakapatong sa kanyang balikat. Nang makita na may lumitaw, inilipat ng taong iyon ang espada ng pahalang at nag-isip. Sa wakas ay dumating na, ang una kong iaalay. At pagkatapos ay tiningnan niya ng mabuti si Ryumin at nagkomento. Ngunit sa totoo lang, ang karit na iyan ay malaki at nakakatawa. Ang uri ng sandata na iyon ay hindi gaanong popular. Maliwanag ang paghamak sa kanyang mukha. Nakakita na ako ng maraming taong may palayaw na naglalaman ng kama. Ngunit ang bilang ng mga taong talagang gumagamit nito ay At pagkatapos, ang kakaibang pangalan ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Ryumin.
Black Side. Ang maputlang mukha. Kasama ang pagkataranta ay malinaw sa kanyang mukha. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ah! Black Side. Ang palayaw niya ay Black Side. Nang mapagtanto ang binata, namutla ang kanyang mukha. Siguro nagkataon lang iyon? Impossible. Sigurado akong walang taong makakatulad ng palayaw sa ibang manlalaro. Agad na ibinaba ang espada. Kung gayon, ang taong iyon ay unang ranggo sa buong lugar. Si Black Side, ang manlalarong umabot sa antas 30. Ipinikit ni Ryumin ang kanyang mga mata. Sa panig na ito, napagtanto ng ilang anghel na may mali. Anong nangyayari sa nilalang na iyon? Mukhang medyo tiwala siya. Bakit siya natigilan ngayon? At pagkatapos ay isa pang anghel. Ang itinuro ang kanyang daliri sa ibaba. At nagtanong sa anghel na may kulot na orange na buhok na si Priscilla. Hindi ba siya ang kinatawa ng lugar mo? Nang marinig ito ng anghel na may kulot na orange na buhok, bahagya siyang nag-alala. Kinakagat ang kanyang mga kuko habang iniisip kung ano ang ginagawa niya. Ang bobong nilalang na iyon. Bakit ka pa rin nakatayo doon? Sa ibaba, nanginginig na si Chicken na parang dahon. At pagkatapos ay bigla ang tinakpan ng isang anghel ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang nakakatuwang ngiti. Kiki, hihi. Napansin ni Anghel Brazila iyon. Agad na dinala ang kanyang galit. At nagtanong, may nakakatawa ba? Nang marinig ni Oliver ang tanong na ito, masaya siyang sumagot. Paumanhin. Ngunit nakakatawa lang talaga ito. Ano ang magagawa ko? At kaya, itinuro niya ang kanyang daliri patungo sa labanan sa ibaba. At nagpatuloy, tingnan mo ang nilalang na iyon. Nakatingin siya kayo sa kinatawa ng lugar ko. Na nanginginig na parang tupang nakakita ng lobo. Tumingin ang anghel na si Chris Lilia at nagtanong. Ang kinatawa ng lugar mo? Ang malaking karit na iyon ay talagang kahanga-hanga. Ngunit hindi ko naramdaman ang anumang aura na sapat upang siya ay manginig ng ganoon. Sa unang pagkakataon na makita siya, mabilis na nagduda ang sarili niyang pagdududa. Tiningnan niya ang anghel na si Oliver ang may pag-aalinlangan. Sinasabi mo ba na ang kinatawa ng lugar ko ay natakot at natigilan? Dahil lamang sa kinatawan mo? Tumugon ang anghel na si Oliver, nakapamaywang. Hindi ba iyon ang totoo? Nang marinig ito, malakas na nagsalita ang mapagmataas na anghel na si Brazila. Huwag kang magsalita ng kalokohan, Oliver. Sa tingin mo ba, ang pagiging pinuno ng lugar ay para lamang sa pagpapakita? Ang kinatawa ng lugar ko ay hindi kailanman nawala sa unang posisyon mula noong unang round. Parang maganda yan. Agad na ipinagpatuloy ni Anghel Oliver ang kanyang pangangalaga. Sa lugar mo, hindi ba kahit sino ay maaaring maging unang ranggo sa lugar? Mula noong simula, ang kinatawan ko ay hindi pa nawawala sa posisyong unang ranggo sa buong lugar. Ang ibang mga anghel ay napansin ang sinabi ni Anghel Oliver. At hindi inaasahan habang nagpapalitan pa rin ang dalawa. Bumulala si Christia, unang ranggo sa buong lugar. Nangangahas kang magsinungaling sa akin. Sumagot si Oliver, hindi mo pa ba napagtanto? Sa tingin ko, ang ilang anghel na nakakita sa leaderboard ay dapat alam na ang pangalang iyon. Mabilis na nagsalita ng malakas ang isa pang anghel. Nang makita ang impormasyon sa ulo ni Ryumin. Ha! Black Side. Naalala ko na ang pangalang iyon. Siya ang nilalang na laging lumalabas sa tuwing inaanunsyo ang leaderboard. Sa puntong ito, napagtanto na ng anghel na si Brazila. At nagsimulang manginig. Si Black Side ang kinatawa ng lugar ni Oliver. Kung ang nilalang na iyon ay talagang si Black Side. Kung gayon ang kinatawa ng lugar ko, ay hindi na siya kalaban. At pagkatapos, sabay-sabay na nagulat ang mga anghel sa isang bagay. Sa ibaba, ang kinatawa ng lugar ni Brazila ay pinadaanan ng pulang ilaw sa kanyang liig. Ang mukha ng pagkatakot niya ay parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Isang guhit ng dugo ang lumitaw. Malumanay na ibinaba ang karit ni Ryumin.
At bumagsak din ang ulo ng taong iyon. Bumalik sa itaas. Ipinahayag ni Oliver ang kanyang pangungutya. Sayang naman, mukhang natanggal na si Brazila. Nang marinig ito, ipinahayag na rin ng dalaga ang kanyang kawalan ng kakayahan. Sa ibaba, nang makita ang tiyak na pag-atake ni Ryumin. Kasama ang impormasyong lumitaw kanina. May ilang manlalaro ang naalala ang isang bagay. Kasama ang nagtatakang mukha, Blackside. Bakit nandito si Blackside? Kahit pagsama-samahin naming lahat ang aming puwersa, hindi pa rin namin siya matatalo. Baka mamatay pa ako nang hindi man lang ako nakakagalaw. Katulad ng taong iyon. Paano ko matatalo ang isang level 30 gayong level 13 lang ako? At pagkatapos ay ang lahat ay natakot nang makita ang binata na dahan-dahang lumalapit sa kanilang pwesto. Isang manlalarong may kulay orange na buhok ang alanganing itinaas ang kanyang kamay sa harap. Nataranta. Blackside. Napakasarap makilala ka, hahaha. Talagang masaya akong makasama ka sa parehong lugar. Kasama si Blackside na sikat. Halos maiyak ako sa sobrang saya. Hahaha. Nang makita niya na hindi pa rin siya huminto, nagmadali siyang itinaas ang kanyang kamay kasama ang nagmamadaling boses. Teka muna. Pag-usapan natin ito. Isang dalaga sa likuran niya ang nagmadaling ibinalik ang kanyang sandata. Hindi na ako maglalakas loob na magpakitang gilas. Tingnan mo, ibinababa ko na rin ang sandata ko. Wala akong balak na labanan ka. At pagkatapos ay lahat ay agad-agad na inilapag ang kanilang mga sandata at tumingin sa mga anghel sa itaas. At malakas na nagsabi, mga anghel. Sumusuko na ako. Bumibitaw na ako. Nagwagayway ang dalaga at sumunod na nagsabi, ako rin. Sumusuko na rin ako. At sumunod ang ibang natitira. Ako rin. Sumusuko na ako. Agad na napansin ng mga anghel ang pangyayaring ito. Na ipinapakita ang isang lubhang nakasimangot na mukha. Talagang nakakahiya naman. Sumusuko. Sinabi niyong sumusuko kayong mga nilalang kayo. Sumingit ang anghel sa likuran. Sinira nila ang kasiyahan. Ang mga mata ay puno ng galit. Ilang anghel ang naglabas ng banta. Nagbabala ako kung sino man ang banggitin muli ang pagsuko. Sasabog ang ulo ng taong iyon kaagad. At kung mangyari iyon, huwag kayong umasang mabubuhay muli. Naiintindihan niyo ba? Nang marinig ito ng mga manlalaro sa ibaba, takot na takot sila. Maliban kay Ryumin, wala na tayong magagawa. Kinailangan ng dalaga na kunin ang pana. Nakalalapag niya lang. Sinunod din ito ng ibang natira. Idinagdag ng taong may palakol, 8 pa tayong natitira. Marahil kaya pa nating manalo. Sa harapan, nang makita na ang lahat ay may diwa pa rin ang pakikipaglaban. Naisip ni Ryumin. Kung gayon, mas nakakatakot pa pala ang mga anghel kaysa sa akin. Mukhang balak nilang atakihin ako ng sabay-sabay. At pagkatapos ay isang ngiti ang lumitaw sa labi ng binata. Ngunit kahit gaano pa sila magsumikap, ang mga langgam ay mga langgam pa rin. Nang makita na may ekspresyon si Ryumin na katulad nyon, tila kinagalit at ginalit ng mga manlalaro. Ginagago ba tayo ng taong iyon? Nagtiwala siya dahil mas mataas ang antas niya. Tayong lahat ay mga manlalaro na kilala sa lugar natin. Nagsimula na rin ang laban. Tinakpan ng pulang enerhiya ang lahat ng dako. Umatake tayo para hindi tayo mapahiya. Mabilis na sumugod si Ryumin sa harapan. Kumikislap ang mga mata. Ang kulay pula na dala ang karit ay natatakpan ng madilim na pulang kapangyarihan. Sa sobrang bilis mula sa antas ng kasanayan pati na rin ang antas. Dala ni Ryumin ang mga kislap ng nakamamatay na aura. Na dumadaan sa lahat ng manlalaro. Na sumugod patungo sa kanyang pwesto. Ang malamig na mukha ay tumigil sa likuran nilang lahat. Ang ilang manlalaro sa panig na ito, na hindi sumali sa atake kanina, ay tila natarantang. Nagmimistulang natakot na nakita nila ang demonyo. At para hindi sila maghintay ng matagal, muling nagdala ng kakaibang enerhiya na dumadaan sa natitirang mga manlalaro. Ang bilis ay katulad ng bilis ng hangin.
Pinuputol ng mabilis na parang damo. Isang tao sa harapan niya ay nakatayo lamang doon at naghintay sa kamatayan. Pagkatapos na dumaan sa likuran ng lahat, tinamaan ni Ryumin ang bawat isa ng mabilisang atake. Bumagsak ang kanilang mga katawan. Napakabilis ng paggalaw at ang sirkulasyon. Hindi ko akalain na madali lang itong matatapos. Iyon lang iyon. Nanalo na si Black Scythe. At pagkatapos ay tumingin ang ilang anghel sa anghel na si Oliver na nakatayo sa isang panig. Kung gayon, sa pagiging anghel na responsable kay Black Scythe, dapat ituring si Oliver na hari. Sa buong panahong ito ng pagsasama-sama, mayroong nagulat at mayroon ding nagalit. Malakas na sumigaw sa galit si Anghel Priscilla, Oliver, ikaw. Alam mo na mangyayari ito. Walang emosyong nakapamaywang si Anghel Oliver at sumagot. Siyempre, alam ko. Nagpatuloy si Anghel Priscilla, alam ko na. At pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri patungo kay Oliver. Kasama ang mapanirang boses na nakakuha ng atensyon ng ibang mga anghel. Niloko tayo ng babaeng iyon. Nagbigay siya ng mungkahi dahil alam niyang sigurado siyang mananalo siya. Ngunit pagkatapos ay mabilis na pinutol ng anghel na si Oliver ang kanyang sinasabi. Bakit ka nagsasabi ng malinaw na bagay? Nagulat si Chris Lilia. Nagpatuloy si Anghel Oliver. Natural na nagpanukala ako ng laro. Dahil mayroon akong kalamangan mula pa noong simula. Sa tingin mo, bakit ko ibibigay ang mungkahi na iyon? At pagkatapos ay tiniyak niyang muli bukod pa rito. Pinilit ba kitang tanggapin ang pustahan? Akala ng lahat ay magiging masaya ito. Kaya pumayag kang sumali. Gayunpaman, sinasabi mo na ngayon ang iba? Dahil hindi makapagmatuwid. Nagalit si Anghel Chris Lilia. Nang makita ito, malamig na sinabi ni Anghel Oliver, ano? Balak mo akong saktan? Subukan mo, saktan mo ako. At pagkatapos ay isang babala ang inilabas niya. Pagkatapos nito, isang anghel na nag-aaway sa harap ng mga tao. Makakahiya pa tayo. Kung malaman ito ng Archanghel, ipapakulong ka sa insect pouch. Nang maisip ang eksenang ito, medyo kinilabutan ang anghel na si Brazila. Insect pouch. Naalala ko ang madilim na lugar na may hindi mabilang na mapanganib na insekto na gumagalaw sa paligid. Anumang bagay ay okay, maliban dyan. At pagkatapos ay nagsalita muli si Anghel Oliver. Upang ibalik si Anghel Brazila sa katotohanan. Kung gayon, ano na? Ayaw mo na akong labanan? Tumahimik na lamang si Priscilla. Nang makita niya na wala siyang sinasabi. Sinabi ni Oliver. Tutal, mukhang nanalo ako, kaya ako na ang hari. Chris Lilia. Pansamantala, ikaw ang mamamahala sa lugar ng pagsasama-samang ito. Nang marinig ito, naguluhan si Anghel Priscilla at nagtanong, hanggang kailan? Sumagot ng maikli si Anghel Oliver, hanggang gumaling ako. Hindi alam ang tiyak na oras. Tumayo lamang ng tahimik si Priscilla. Nang makita na wala siyang ginagawa at nakatayo lang. Paalala ni Anghel Oliver, anong ginagawa mo? Pumunta ka na at gawin ang trabaho mo. Dahil wala na ring paraan para baguhin ang sitwasyon. Sinubukan ni Priscilla na ipagkiskisan ang kanyang mga ngipin. Gumalaw pababa at nakasimangot. Hindi ko akalain na kailangan kong tumaya sa isang bagay na tulad niyon. Matapos lumitaw ang anghel na si Priscilla. Sa lugar kung saan nakikita ng lahat. Malakas siyang nagsalita para makuha ang atensyon ng lahat. Mga tao, tulad ng nakikita niyo. Napagpasyahan na ang kinatawa ng lugar na pagsasama-samahan. Sa ibaba, tumitingin din si Ryumin. Mayroon ding lumitaw na isang panel ng impormasyon sa itaas ng kanyang ulo. Agad pagkatapos noon, ang manlalarong si Black Scythe ay naging bagong kinatawa ng lugar. Sesk 007. Isang mas detalyadong panel ng impormasyon ang lumitaw. Pansamantalang kasanayan. Dominasyon ng kapangyarihan. Epekto. Maaari kang mag-utos sa mga manlalaro at pilitin silang kontrolin. Ang naapektuhang manlalaro ay hindi makakalaban sa utos. Sa ilalim ng anumang kalagayan. Limitasyon sa paggamit, kabuang 1-0 beses. Natitirang bilang, 1-0 paghahati 1-0.
Maaari ka lamang mag-utos sa isang manlalaro. Sa isang pagkakataon, walang bisa ang kasanayang ito. Sa mga manlalarong mas mataas ang antas sa iyo. Pagkatapos malaman ang resultang ito, sabay-sabay na nagbigay ng sarili nilang magkatulad na pag-iisip ang maraming manlalaro. Alam ko na magiging kinatawa ng lugar si Blackside. Dahil nasa level 30 siya. Maaari siyang mag-utos sa kahit sino kung gugustuhin niya. Dapat akong magpasalamat sa kanya. Sa arena, si Ryumi na lang ang natitirang buhay. Matapos i-anunsyo ang resulta kanina, lumapit ang anghel na si Chris Lilia sa arena. Ngayon kung gayon dahil nagbigay ng desisyon, mabubuhay muli ang ibang mga manlalaro. Ang mga pakpak ng anghel pagkatapos noon ay kumalat. Tinakpan ito ng gintong liwanag. Ang mga balahibo sa mga iyon ay nagsimulang bumagsak. Ang mga manlalarong naunang namatay ay natakpan ng gintong liwanag na ito. At pagkatapos, nagulat ang lalaking mahaba ang buhok. Nang biglaan siyang nagising at humihingal. Sa likuran niya, bumawi na rin ang ibang manlalaro at umupo rin. Hawak ng dalaga ang kanyang ulo habang nagsasalita, ano? Anong nangyayari? Ang iba naman ay hinawakan ng bahagi ng sugat na natanggap niya kanina. Sa pagkakataong ito, sinabi niya, malinaw kong naaalala na hiwa ang katawan ko. Pagkatapos mabuhay muli nakatalikod na ang anghel na si Priscilla. Ngunit hindi nakalimutang magbigay ng nakamamatay na tingin. At magdagdag ng ilang salita. Tinalo kayong lahat. Ang bagong kinatawa ng pinagsama-samang lugar ay si Blackside. Mabilis na tumingin ang lahat sa kanya ng biglaan. May isang manlalaro pagkatapos na nagsabi. Kaya iyon ang nangyari. Hindi pinansin ang mga sinabi ng taong ito. Nagpatuloy sa ere ang anghel na si Priscilla. Dahil napili na ang bagong kinatawa ng lugar. Ang karapatang ipinataw ninyo sa mga nabuhay muli. Bilang kinatawan ay babawiin. Nang makita na medyo nalulungkot ang lahat, nagdagdag siya ng sinabi pagkatapos noon, ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Palagi kayong may pagkakataong bawiin ang posisyon ng kinatawan. At pagkatapos ay itinataas ang daliri niya. Kaya, tapos na ang laro ng premyo. Ngayon, dadalhin ko na kayo sa opisyal na misyon. Kasunod nito, bawat manlalaro ay pinapakita ng isang panel ng impormasyon. Sa harapan niya, lumalabas ang tiyak at detalyadong impormasyon. Ika-5 round, pangunahing misyon. Puksain ang 300 orcs sa loob ng 1-0 oras. Pangalawang misyon. Kolektahin ang 1-0 balancing stones. Ang hindi tiyak na pabuya na bagay ay ibibigay. Pagkatapos ng tagumpay. Buong lugar. Kabuang bilang ng kalahok. 77, 3-1-0, 228, hindi nakalamapas sa dami ng nagtapos, 1,327,557. Kasalukuyang lugar. Sesk 007. Kabuang bilang ng kalahok. 4,844, hindi lumampas sa dami ng nagtapos, 1,211. Mabilis na binasa at nagkomento ang lalaking bahagyang mahaba ang buhok. Ano? Pumatay ng 300 orcs? At bakit ang dami ng mga gumagawa ay